Nako. Dito tayo sa asset. Nako, asset ng mga Duterte ito. Kaya sa China, mahigpit na maglabas ng mga video sa kanila, monitor ang galaw mo sa kanila. Drone ang mga CCTV nila doon, di ba? Oo, sila nga ni Boss Mike doon, nung pumunta sila sa China, di ba, may mga drone lumilipad. Sabi ko nga, batuhin mo chinilas eh. Isabaw mo sa kanin ang inang kambing. Liwanag, liwanag sa dilim. Di ba? Ganun yan. Oh, 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 yeah, oh. Yeah, isabaw mo sa kanin ang ihinang kambing. Liwanag, liwanag sa dilim. Eto na. Sabi ni Sara Duterte, freezing my asset over Dad's ICC case would prove government harassment versus my family. Ito yon, yung pag-praise ng asset ng mga Duterte. Yun daw pagpapapraise ng kayamanan ng mga Duterte dahil sa kaso ni Digong sa ICC, nagpapatunay lang daw na harassment or panghaharas ang ginawa ng gobyerno sa pamilyang Duterte. Isabaw mo sa kanin ang inang kambing. Isabaw. Ito na, pakinggan natin. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Odin. Ito si RL, hindi yan tuod, may video na nga, ayan si Sara, nagsalita, hindi tuod, sampalin ko yung muso mo, animal ka. Ito na, mga kababayan, pakinggan nyo. How about the likelihood also, because the ex-president is now at the ICC detention, of the freezing of assets of the Dutertes? Yes, ma'am. I don't have anything to do with the ICC case. I don't expect there will be freezing of my assets, but if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family in the Philippines. Ay, hindi lang daw po yung sa inyo. It's for the entire Duterte clan. Yung sagot ko ma'am para sa akin. I cannot speak for my siblings, but I can only speak for myself. I am not part of the ICC case, so if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then it will just show more of the harassment that we are getting from the government. The Duterte family is requesting. Is it true that you're requesting the Philippines to cooperate with the ICC with regards to the interim release, if ever that will be granted? And if narinig nyo, sabi ni Sara, hindi naman daw siya parte ng ICC case. So kung kasali daw ang kanilang asset na ipapapraise, mga kababayan, kung kasali daw ang kanilang asset na ipapapraise, so ibig sabihin, nagpapatunay daw na ginigipit sila o hinaharas sila ng gobyerno ng Pilipinas. Actually, mga kababayan, hindi naman po yan panghaharas ang tawag dyan. Bakit? Mga kababayan, gusto kong ibalik natin ang history nung unang panahon pa ng Hapon. So wala pang kikay, sabi ng nanay. Anong sabi? Si Erap Estrada nung na-impeach, nakita nyo naman ari-arian ni Erap. Nakita nyo yung mansion ni Erap sa Boracay? Sira. Nakita nyo yung mansion niya sa Taytay? Sira. Nakita nyo mga asset ni Erap? Blanco lahat. Hindi lang nangyari kay Digong yan. Nangyari na kay Erap noon yan. So, hindi na bago sa ating mga Pilipino yan. Ang pagpapraise daw ng asset ng mga Duterte ay nagpapatunay or prove harassment to the government, to Duterte's family. Panghaharas daw ng gobyerno sa pamilyang Pilipino. Sara, wag mong sabihin na ikaw lang ang may utak. Hindi ulyanin ang Pilipino. Hindi lang naman tatay mo ang mapiprisa ng account na pagdaanan na ni Erap yan noon. Joseph Ejercito Estrada. Napagdaanan na yan. Napagdaanan na ni Erap yan noon kung paano i-freeze ang asset. Sirain yung mga mansyon niya sa Boracay. Agawin ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian.
Napagdaanan ng Pilipino yan noon. Hindi na bago sa mga Pilipino yan. Maliban na lang, maliban na lang kung bobo at tanga ang Pinoy na hindi nakakapag-isip ng ganun. Tandaan ninyo, nung inimpeach si Erap, nung inimpeach si Erap, mga kababayan, kita nyo kung anong ginawa ng gobyerno ng Pilipinas noon? Nung pina-impeach ni Villar, si Erap, lahat ng ari-arian ni Erap, nakuha, freeze, kuha agad ng government, kinuha ng PCGG. PCGG ba ang tawag doon? Mga kababayan, correct me if I'm wrong kung PCGG ba ang ahensya na kumukuha ng ganun. Yung mga ari-arian nga ni Marcos Sr., ganun din PCGG din ang kumuha. Naka-freeze ang account nila lahat ng ari-arian kinuha ng gobyerno ng Pilipinas. And the rest doon binigay sa mga PCGG. Binigay sa mga biktima ng martial law. 90% pro Duterte mga Pilipino. Sinabi mo lang yan 90%, hindi nga kayo umabot 90% dito Ma'am Arlene, pabular. Sabi ni Sara, kung i-freeze daw ang asset ng pamilyang Duterte, nagpapatunay lang daw na panghaharas ng gobyerno ng Pilipinas sa pamilyang Duterte ang gagawin. So ibig sabihin pala, panghaharas din pala ng gobyerno ng Pilipinas yung ginagawa sa pagpa-freeze ng asset ni Erap. Panoorin natin Erap assets. Naku, makikita ito ngayon mga kababayan. Siyempre, asset freeze by government. Naku, mga kababayan, syempre ipapakita ko ngayon dito kung may video man. Alam nyo ba kung paano freeze yung ari-arian ni Erap noong panahon na tawag dito Estrada. Naku, mga kababayan. Nakita nyo naman yun siguro kung Erap. Paano i-freeze? Ito mga kababayan, 9 years ago. Hey bro. Wait lang, ads Wake lang up to. your wild side with new Old Spice Night Panther. President Joseph Estrada enjoyed huge popularity at the start of his term. Then came the corruption scandals that led to the end of his presidency. This report. President Joseph Estrada, the 13th president of the Philippines, served just 935 days or less than 3 years, one of the shortest terms in the country's presidential history. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaari magsamantala ngayon. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak na maaaring magsamantala ngayon. Para sa mahihirap, mga Manilenyo, pag ako pinapanalo ninyo, buhusan ko ng basura ang dagat, tapos susundin ko ng sibot. Ayun, natalo ni Isko. Ito, continue. He had been a popular president with almost 11 million Filipinos voting into office in 1998 and giving him the biggest margin of victory ever in the country's electoral history. But in October 2000, presidential buddy Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson linked Estrada and his family to hueting an illegal numbers game. That accusation sparked impeachment proceedings against Estrada, initiated by then Speaker Manuel Villar in the House. Ma'am Evelyn, may galab shoutout. Maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po, Ma'am Belinda Kauli. Ayan, thank you so much. So ito na. Senators eventually acting as judges in the impeachment court. And then Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. sitting as presiding officer. The trial began December 7, 2000, was the first time a Philippine president faced possible impeachment. Estrada was accused of bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Naku, ganyan kaso ni Millions of Sara. Filipinos watched the day-to-day trial covered live on television.
Among the trial highlights was the testimony of then bank official Clarissa Ocampo, who said she was a foot away when Estrada signed the name Jose Velarde in documents that involved a 500 million peso investment. 500 million peso investment lang yun, ha? So, makita nyo naman kung paano i-freeze yung ari-arian ni ERAP. Pera, asset, ari-arian, ganyan mangyari sa mga Duterte. So, hindi po yan masasabi ninyong harassment ang ginawa ng gobyerno. Sinunod lang ng gobyerno ang batas. Palibhasa kasi ang mga Duterte hindi marunong sumunod sa batas. May sarili silang batas. Tingnan mo. Si Digong may warrant na sa ICC. Tatanungin pa anong kasalanan ko pero inamin na niya kamakailan lang. Ikulong niyo ako. Bakit niyo ko hulihin? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan ko? Bakit ninyo ako ikulong? Kayong mga pulis, kayong mga kasundaluhan, papayag ba kayo na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag hanggang ngayon, putang inang yan. Objection, Your Honor. Paano yan? Huwag kayong mag-alala. Uuwi ako ng Pilipinas, pantay ang paa. Ayan na, alam nyo na. Kapag i-praise daw ng gobyerno ang ari-arian ng mga Duterte, nagpapatunay lang daw na panghaharas at panggigipit ang ginawa ng gobyerno sa pamilyang Duterte, sabi ni Sara. Alam nyo na, mga kababayans. Umulan na! Umulan na, hindi Umulan na ng kotse. Sana all, umulan ng kotse. Ano yun, Vilma Santos? How about the likelihood also, because the ex-president is now at the ICC detention, of the freezing of assets of the Dutertes? Yes, ma'am. I don't have anything to do with the ICC case. I don't expect there will be freezing of my assets. But if there will... Wala daw siyang, hindi daw niya in-expect na may freezing sa kanyang asset. Natural na yan, Sara. Pag nakasuhan ng isang malaking isda, talagang ipipres ang lahat ng kayamanan. Ganun naman talaga yun, Sara. Akala mo naman, hindi ka dumaan ng politician. Akala mo naman, hindi mo naramdaman yung nangyari kay ERAP noon. Di ba kaibigan ng tatay mo si ERAP at saka si Gloria Arroyo? Di ba magkakasama kayong tinanggal ni BBM sa Security Council? National Security Council ng Pilipinas kasi nga anong hakbang ni BBM? Nalalaman nyo, tinusumbong nyo sa China. Freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family. Duterte daw, harassment of our family. Yan sabi ni Sara. Hindi to fake news, si Sara mismo nagsabi. Narinig nyo naman sinasabi niya. Inulit-ulit ko na lang. So, yun lang yung ating reaksyon mga kababayan. Sumakit na yung bato ko, Makati na. Maraming buhok kasi yung damit ko. Kasi kanina, nagtanggal ako ng bulbul, makapal na kasi